Sa Italy mula sa Rome. Makikita na gumagala sina Jinho at Frost Queen sa lugar. Na-excite si Frost na makita si Jinho sa TV. Pinaalalahanan siya ni Jinho na huwag madidistract sa kanilang misyon. Ilang araw bago ang misyon, tuwang-tuwa si Dyakgu sa pagbabalik ni Jinho mula sa Cave of Trials. Natuwa siya dahil na-clear niya sa wakas ang gate. At ang association ay nakakuha ng 2 toneladang donasyon. Pagkatapos nito, ipinaalam ni Dyakgu kay Jinho na ang orphanage na hinahanap nila ay matatagpuan sa Rome, kung saan pinalaki si Arma at ang Skeleton Mage, at ang iba pang mga bata upang maging Fins. Ipinakita sa kanya ni Dyakgu ang larawan ni Torres Milo, isang retiradong manlalaro. Nakita siyang naglalakad kasama ang mga bata. Nagpapakita siyang gumagala sa downtown isang beses bawat 2 buwan, at sa tuwing nagpapakita si Torres Milo sa lugar, palaging may nagsasampa ng ulat ng nawawalang bata sa linggong iyon. At eksakto ang misyong ito, dahil sa susunod na linggo ay eksaktong 2 buwan na. Sa kasalukuyan, si Jinho ay napagod at hindi mahanap ang bahay ampunan. Iminumungkahi ng Frost Queen na bumalik na lamang sila sa kanilang tinutuluyan at magpahinga. Habang naglalakad si Jinho, may nabangga siyang bata at ito'y lumayo. Sinubukan pala ng bata na magnakaw mula sa kanya, pero nahuli ni Jinho at hiniling na ibalik niya ang ninakaw niyang bagay. Ibinalik ng bata ang relo, at nagbanta si Jinho na tatawag siya ng pulis. At siya ay natakot. Nagtanong si Jinho kung pamilyar ang bata sa lugar, kung saan kinumpirma ito ng bata. Nilibre ni Jinho ang bata ng pagkain, at sinabing Marco ang pangalan niya. At nang siya ay kumakain, naalala niya ang kanyang pamilya sa bahay. Nagtanong si Jinho kung ilan sila sa pamilya, dahil mag-o-order siya ng takeout para sa kanila. Nalaman ni Jinho na wala silang mga magulang. Sumagot si Marco na wala, pero may isang pari na bumibisita sa pamilya nila isang beses sa isang buwan, at iniisip niya na siya ay mula sa Vatican. Sinabi ng pari na upang maging malinis silang tao, isa-isa silang dadalhin sa paraiso. At ang sinabing paraiso ay kung saan sila ay makakapag-aral, makakapagsuot ng malinis na damit, at makakakain ng 3 beses sa isang araw. Pero ayaw pumunta ni Marco sa paraisong iyon, dahil masama ang nararamdaman niya sa pari. Nagtanong si Jinho kung nakita ba nila ang mga batang dinala sa paraiso. Sumagot si Marco na hindi nila nakita, pero minsan dinadala ng pari ang liham na isinulat mismo ng mga bata. Nagtanong ulit si Jinho kung kailan ang susunod na pagbisita ng pari, at gumawa siya ng pekeng kwento na nawala ang kanyang kapatid at baka matulungan siya ng pari. Sinabi sa kanya ni Marco na tutulungan niya itong makita ang pari, at bibisita ito sa kanila sa loob ng 2 araw. Lumipat ang eksena sa Vatican, at makikita ang Pope na naglalakad sa koridor at nakakita siya ng hindi kilalang tao. Ito ay si Spectre, at laking gulat ng Pope nang makita si Spectre. Nahihiya ang Pope dahil sila ay komportableng namumuhay, habang si Spectre at ang 5 bayani ay nakipaglaban para sa kapayapaan. Tinanong ni Jinho ang Pope kung may alam ba siya tungkol sa paraiso, ngunit hindi alam ito ng Pope. Napaisip si Jinho na ang mga taong nagpapanggap bilang pari at kumukuha ng mga bata, ay ang mga Fiend. Bago siya umalis, binalaan ni Jinho ang Pope na maaaring sumiklab ang apoy sa mga susunod na araw. Pagkatapos siya ay nawala, na ginamit ang kasanayan ng darkness. Sa tinutuluyan ni Marco, nagising na si Jinho habang nagtatanong si Marco kung bakit doon siya natulog. Sinabihan ni Jinho si Marco na gabayan na lamang siya sa pari. Habang naglalakad sila, napansin ng Frost Queen na magaan ang mga hakbang ni Marco. Kaya't, nagtanong si Jinho kay Marco kung siya ba ay isang aspiring player. Nagulat si Marco at nagtanong kung paano niya nalaman. Sinabi niya na nagpa-practice siya para maging player. Sinabi sa kanya ni Jinho na mahihirapan siya. Sumagot si Marco na gagawin niya ito para protektahan ang kanyang pamilya, at naalala ang sinabi ng pari na may player training course sa loob ng Paradise. Naisip ni Jinho na ito ang paraan ng mga Fins, para manghuli ng mga mahuhusay na bata. Plano ni Marco na pumunta sa susunod na pagbisita ng pari, at pagkatapos niyang matanggap ang kanyang lisensya, kaya na niyang kumita at makapasok sa mga gate. Siya ay nagnanais na maging isang kamangha-manghang manlalaro tulad ni Spectre. Habang papunta sila sa simbahan, nakita ni Marco si Torres Milo na may kasamang bata. Kilala ni Marco ang bata at tinawag niya ito,
at sinasabing iniwan niya ang kanyang pamilya 2 buwan na ang nakakaraan, upang sumali sa Paradise. Inutusan ni Torres Milo ang bata na batiin si Marco ng may masayang kilos, at niyakap ng bata si Marco habang nakangiti. Pinati din ni Torres Milo si Marco. Lumapit si Jinho sa kanila habang kunwaring pinapagalitan niya si Marco. May suspitsya si Milo kay Jinho, dahil nakasuot ito ng mask at sunglasses. Nagpakilala si Jinho bilang si Sunny habang nagkakamayan sila. Napansin ni Torres ang pagkakahawak niya, at tinanong niya si Jinho kung player ba siya. Kinumpirma ni Jinho at sinabing level 27 pa lamang siya, na ikinaiinis ni Torres Milo habang iniisip niya sa sarili na hindi worth it si Jinho sa kanyang oras. Tinanong ni Jinho si Marco kung si Torres ay isa din ba sa mga taga-Paradise. Nagulat si Torres at nagtanong kung paano niya nalaman iyon. Sinabi ni Marco na nakita niya si Torres kasama ang pari. Naguluhan si Torres kung paano nalaman ni Jinho ang Paradise. Ikinwento ni Jinho sa kanya ang pekeng kwento habang umiiyak, na ang dahilan niya sa pagpunta dito ay para hanapin ang kanyang nakababatang kapatid na nawala 15 years ago, at nalaman niya ang tungkol sa Paradise habang hinahanap ang kanyang kapatid. Naisip ni Torres na hindi niya kayang pakawalan si Jinho, dahil baka malantad sa mundo ang pagkakaroon ng paraiso, kaya nagpasya siyang imbitahan siya sa orphanage. At nagpasalamat si Jinho sa kanya. Dumating sila sa ampunan, at sinalubong sila ng isang guro. Palihim na sinabihan ni Torres ang guro na siguraduhing walang sumusunod sa kanila. Dinala sila ni Torres sa auditorium, at ipinakita ang mga bata na nagsasanay upang maging mga player. Tinanong ni Torres si Jinho kung maaari niyang turuan ng mga leksyon ang mga bata, at ipakilala ang kanyang sarili. Pumasok na rin sa silid ang ilan sa mga guro. Namumula ang mata ng guro at ng mga bata, at nagulat si Marco. Sinabihan siya ni Jinho na tandaan ang mga pulang mata, dahil iyon ang patunay ng pagiging demonyo tulad ni Torres. Tinanong siya ni Jinho kung pinainom niya ang dugo ng mga demonyo sa mga bata. Ngumiti si Torres at sinabing may mga batang tumanggi, pero pagkatapos patayin ang ilan sa kanila, sumunod ang mga ito na parang mga nauuhaw. Nagalit si Marco, alam niya na ngayon, na ang lahat ng batang pumunta ay naging mga demonyo. Sinubukan niyang salakayin si Torres, ngunit pinigilan siya ng isa sa mga halimaw. Tinawanan siya ni Torres, habang sinabi ni Marco na paparusahan sila ni Spectre. Sinabi ni Torres na malakas si Spectre 25 taon na ang nakalilipas, pero wala nang matatakot sa kanya kahit na bumalik pa siya. Umakbang si Jinho at sinabi kay Marco na kung gusto niyang maging player, kailangan niyang hawakan ang kanyang sandata hanggang sa huli, kahit nakaharap ang isang kalaban na hindi niya matatalo. Sinuot ni Jinho ang maskara ni Spectre, habang sinasabi niya kay Marco na hindi pa siya matatawag na player, kaya tutulong siya sa pagkakataong ito. Natarante si Marco kung siya nga ba talaga si Spectre, pero hiniling niya sa kanya na iligtas ang kanyang mga kapatid. Nagtawanan sina Torres at ang kanyang mga tauhan habang kinukutya si Jinho, sa pag-aakalang isa siyang impostor. Lumapit sa kanya ang isa sa mga fiend habang tumatawa at sinabing kung siya si Spectre, dapat mapalipad mo ang aking ulo sa susunod na 5 segundo. Sumagot si Jinho na huwag mag-alala dahil hindi aabutin ito ng 5 segundo. At doon inatake at pinatay niya ang halimaw. Ang iba pang mga fiend ay natakot nang makita nila ang Skull Darkness Warden, ang dark type na kakayahan na ginagamit ni Spectre. Inutusan ni Torres ang mga fiends na patayin si Jinho, habang iniisip na hindi pwedeng siya ang totoong Spectre. Pinitik ni Jinho ang kanyang mga daliri, at agad na nilamon ng kadiliman ang 2 fiend. Sinusubukan ng iba pang mga fiend na umiwas, pero sinabi ni Jinho na ito ay walang silbi, habang nakakaramdam ng kasiyahan na walang limit ang kanyang kapangyarihan sa mahika. At madali niyang pinatay ang iba pang mga demonyo. Natakot si Torres nang maalala niya ang legendary na si Spectre, na pumatay ng 100 demonyo sa isang lugar. Inutusan niya ang mga bata na atakihin si Jinho, para makabili ng oras hanggang sa dumating ang reinforcement. Pinigilan ni Jinho ang mga bata sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanila ng darkness. Tumakbo si Torres, pero bahagyang nadapa siya, at nakita niyang naputol ang isang paa niya. Inatake siya ni Jinho ng darkness skill at tinanong siya kung naisip ba niya, kung ano ang mararamdaman ng mga bata sa sapilitang ginawa silang mga fiend. Humingi ito ng awa, pero pinatay siya ni Jinho, at sinabing hindi magiging patas sa iba kung bubuhayin siya.
Matapos mamatay, nakita ni Jinho ang kanyang memorya gamit ang skill na Confession of the Dead. Nakita niya kung paanong gusto ni Torres ng kapangyarihan, at gustong maging isang Fiend. Sa isang eksena, nakaluhod si Torres sa isang lalaking tinatawag na si Chief Roxanne Nazar. Tinikman niya ang kakayahan ni Torres, at iniisip na ito ay napakalasa. Bilang gantimpala, sinabi niya kay Torres kung bakit nilikha ang paraiso 24 na taon na ang nakararaan. Nagtatag ng organisasyon ang mga Fiend sa ikalawang palapag, at sila'y natatakot na magising ang 5 bayani at patayin sila. Ang kanilang solusyon ay ang paglikha sa paraiso, at paggawa nila ng isa pang Spectre. Ang Paradise ay ang ingredient factory para pumili ng mga batang na-awaken bilang mga demonyo, at ang Chief ay kukunin ng mga bata at sasanayin ang mga ito sa isang bagong grado, pagkatapos ay gagamitin ang senses of taste upang lumikha ng parehong kakayahan kay Spectre. Si Torres ay may kakayahan sa pagmamanipula ng isip, na makakatulong sa kanya upang maging pangalawang Spectre. At sinabi ng Chief kay Torres na hihintayin siya sa ikalawang palapag. Nakaramdam ng guilty si Jinho nang malaman niya ang dahilan ng libu-libong bata, na puwersahang ginawang mga demonyo upang lumikha ng pangalawang Spectre, at naramdaman niyang dahil ito lahat sa kanya. Sinabi ng Frost Queen na hindi niya ito kasalanan. Alam niyang kapag naging Fiend ang isang player, hindi na sila maaaring maging tao muli. Wala siyang choice kundi tapusin ang mga bata na ginawa nilang mga Fiend. Pumasok si Jinho sa loob, at nakita niya si Marco na humihiling sa kanya na iligtas ang kanyang mga kapatid. Sinabi sa kanya ni Jinho na imposible, at ipinaliwanag na kung ang isang normal na tao ay kumokonsumo ng dugo ng demonyo, maaari lamang silang makaangkop at mamamatay, o magiging isang Fiend.